brothers and sisters. So we are on the topic of abomination of desolation, the message from our Lord Jesus Christ. In Filipino, mga kapatid, ang kasuklam-suklam na darating. Open your Bible, Mateo, okay? Verse 15, chapter 24. Nagsalita si Propeta Daniel tungkol sa kasuklam-suklam na darating na magiging dahilan ng pag-iwan sa templo. Kayong mga bumabasa, unawain ninyo itong mabuti kapag nakita na ninyong nasa loob na ito ng templo. Ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabulukan. Mga kapatid, sinasabihan tayo natin, Panginoon, Jesus dito na, inutusan tayo na run to the mountain. Dahil sa we are on the end times, ang sinasabi dito na kasuklam-suklam na darating ay ito na yung tribulation, mga kapatid, hard tribulation. Kaya sabi dito, kasuklam-suklam na darating. Ang nasa labas ng bahay ay huwag nang pumasok para kumuha ng anumang gamit. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi para kumuha ng damit. Ayun ang bilin sa atin ng ating Panginoon Jesus, na kapag kayo, mga kapatid, tayo ay naabutan na tayo nasa labas, huwag nang uwi ng tahanan upang kumuha pa ng hatinan. Bagkos inutusan tayo ng ating Panginoon na pumunta sa kabundukan, doon magtago. Dahil maging si King David noon, mga kapatid, ang naging refuge niya nang hinahanap siya ni King Saul upang tapusin ang kanyang buhay, ay doon siya nagtago sa kabundukan. 1 Samuel 23:14. At si David ay nanirahan sa ilang sa matitibay na kuta at nanatili sa maburol na lupain sa ilang ng Zip, at hinahanap siya ni Saul araw-araw, ngunit hindi siya ibinigay ng Diyos sa kanyang kamay. Hallelujah. So, ayun, mga kapatid, na kung saan ay si King David ay naging refuge niya rin ang kabundukan. Kaya ang ating Panginoong Jesus ay inutusan tayo na pumunta sa kabundukan kapag dumating na kasuklam-suklam na darating. Kawawa ang mga buntis at ang mga nagpapanursing ng mga araw na iyon dahil mahihirapan silang tumakbo. Kaya ikaw, kapatid, kung hanggat maaari ay magkaroon ng kontrol na huwag nang mabuntis pa dahil tayo ay nasa end times na, mga kapatid. Hindi na natin kailangan pang magkaroon ng maraming mga anak o madagdagan pa kapag ang iyong anak ay malalaki na. Dahil mahihirapan kayo, mga kapatid, sa araw na darating na iyan, mahihirapan kayong tumakbo kung kayo ay nagdadalang tao. At kapag meron kayong baby, maliliit pa sila, at kailangan nyo silang painumin ng gatas, mahihirapan din kayo tumakbo, mga kapatid, kasi kakabdahin nyo sila eh. Kaya dapat ngayon talagang end times, na nasa huling panahon na tayo, mga kapatid, na doon na yung focus natin sa ating Panginoong Jesus, hindi sa mga ibang bagay na kahit na anong paman. Dapat meron kayong relationship sa ating Panginoong Jesus na kapag repent na kayo, mga kapatid. We are in the last days. Idalangin ninyo na ang pagtakas nyo ay hindi mataon na taglamig o sa araw ng pamamahina. So, Jesus warned us and Jesus advised us na ipanalangin ng araw na iyon. Hindi siya mataon na taglamig. Kumbaga is tama lang yung panahon, hindi mainit, hindi malamig. Sapagkat sa mga panahong iyon, makakaranas ang mga tao ng napakatinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula noong likhain ng mundo hanggang ngayon, at wala nang mangyayari pang ganoon kahit kailan. So, brothers and sisters, ito na yun, talaga yung hard tribulations na darating yung sinasabi dito, na hindi pa nararanasan ng mga tao simula ng likhain ang mundo. So, ayon sa prophecy ni Prophet Ferris Day, 2027, mga kapatid, starting na ng tribulation. Kaya be prepared, mga kapatid. Spiritually, lalong-lalo na, manumbalik kayo sa ating Panginoong Jesus. Hindi ito yung panahon na dapat ay manamlay tayong mga mananampalataya. Dapat panatilihin natin yung apoy, panatilihin natin yung connection natin sa ating Panginoong Jesus. Hindi ito yung panahon na nawawala na kayo ng
ng gana or ng kasipagan sa pag-worship, sa pag-pray, sa pagbasa ng Bible, dapat ito yung dapat mas lalo pa nating isiksik ang sarili natin sa ating Panginoong Jesus. Magbasa ng Bible, pray, palaging kausapin ng Panginoon na have mercy, Lord. Save us, Lord God, even our family, my kids, Lord. Yun ang dapat na ipinapanalangin natin sa ating Panginoong Jesus. Dahil ang provision na hinihingi natin sa ating Panginoong Jesus, kapag tayo ay tapat at sumusunod, ibibigay yan ng ating Panginoong Jesus. Kung hindi paiikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang matitirang buhay, ngunit alang-alang sa kanyang mga pinili, paiikliin niya ang panahong iyon. Hallelujah. Naunawaan mga kapatid, at sinasabi pa dito na sa araw na iyon, kung hindi paiikliin ng ating Panginoong Jesus, yung araw na iyon ay maaaring wala ng buhay. Lahat, pati ang mga pinili, ay mawawala. Kaya ang sabi dito, paiikliin ng ating Panginoon ang araw na iyon alang-alang sa kanyang mga pinili. Kaya mga kapatid, this is the time, this is the day, this is the hour. Ito yung panahon na kapatid na kailangan mo na mag-repent upang ikaw ay makasama dito sa sinasabi natin Panginoong Jesus na paiikliin niya ang araw na iyon. Paiikliin ng Diyos ang araw na iyon alang-alang sa kanyang mga pinili. Makasama ka sa mga pinili natin Panginoong Jesus. Kaya magkaroon ka ng relationship sa ating Panginoong Jesus. Mag-repent, kausapin ang ating Panginoong Jesus na iligtas ka, kahabagan, ang iyong mga anak, ang iyong pamilya. Dahil hindi na magiging madali ang mga darating na taon, mga kapatid. Mga kapatid, sa verse 23. Kapag may nagsabi sa inyo narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat lilitaw ang mga di tunay na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kagilagilalas na himala at kababalaghan upang malinlang kung maaari pati ang mga pinili ng Diyos. So, yun ha, mga kapatid, yun ay warning sa atin na ating Panginoong Jesus na kapag may narinig kayo na narito na ang Kristo, eto na siya, huwag na huwag kayo magpapadisip. Naintindihan mga kapatid? Kasi ang ating Panginoong Jesus, darating siya mula sa kalangitan. Okay? Hindi siya magmumula ng kung saan-saan. Ang ating Panginoong Jesus ay magmumula sa kalangitan, bubukas sa kalangitan. Kaya huwag na huwag kayo magpapadisip kapag narinig nyo ito dahil kahit daw ang mga pinili ng Diyos na mga mananampalataya ay madidisip ng mga araw na yan. Kaya huwag na huwag kayo magpapadisip mga kapatid dahil ito ay warning sa atin ng ating Panginoong Jesus. Kaya dapat naka-anchor din kayo sa pagbabasa ng Biblia para alam nyo kung ano ang mga kasuklam-suklam na darating sa darating na hard tribulation. Tandaan ninyo ang mga ito. Binibigyan ko na kayo ng babala habang hindi pa nangyayari ang mga ito. Binibigyan tayo ng warning na Jesus. Dahil ang ating Panginoong Jesus ay mahabagin at makamersikin natin ang Panginoong Jesus. Dahil mahal niya ang kanyang mga tunay na anak. Kaya kung may magsabi sa inyo, naroon ang Kristo sa ilang, huwag kayong pupunta roon at kung may magsabing nariyan siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Sapagkat ako na anak ng tao ay babalik na tulad ng kidlat na nagliliwanag mula sa silangan hanggang sa kanluran at makikita ng lahat. May kasabihan na kung saan may bangkay ay doon nag-uumpukan ang mga betray. Okay? Mga kapatid, naintindihan. Huwag na huwag kayong papadisip ngayong darating na hard tribulation, mga kapatid. Okay? Dahil ito ay winawarningan tayo nating Panginoong Jesus. At pwede nga rin daw na madisip ang mga mananampalataya at ang mga pinili ng ating Panginoong Jesus. Katulad nga sinabi ng ating Panginoon, dahil sapagkat siya ay babalik tulad ng kidlat na nagliliwanag mula sa silangan hanggang sa kanluran at makikita ng lahat. Basahin natin sa English kung ano ang translation nito sa English ng verse 27. For as lightning that comes from the east is visible even in the west, so will be the coming of the Son of Man. Hallelujah. Okay? Mga kapatid, naintindihan? Itong scriptures na ito na binasa natin, ang kasuklam-kasuklam na darating,
The abomination of desolation. Okay, so ang next naman na ipapahayag natin na mensahe ng ating Panginoong Hesus ay ang pagbabalik ni Jesus sa mundo. Okay? Tomorrow mga kapatid, ito naman ang ating tatalakayin upang kayo ay magkaroon ng kaalaman kung hindi ka nakakapagbasa ng Bible upang malaman mo upang hindi ka ma-deceive ngayong darating na hard tribulations. At sa darating na kasuklam-suklam na darating mga kapatid. Okay mga kapatid? So, muli, ito ang vessel ng ating Panginoong Jesus na patuloy na nagre-remind sa inyo mga kapatid, nagwa-warning, nag-encourage para sa lahat ng mga mananampalataya at sa lahat ng mga pinili ng ating Panginoong Jesus, the chosen. Huwag kayong manlalamig in these end times, mga kapatid. Kapag nakakaramdam kayo ng pagod, nandoon na tinatamad na, yung mga dating ginagawa ninyo para sa ating Panginoong Jesus, bangon, kapatid. Isipin mo na kailangan natin gawin yung kahit nakakapagod. Kahit na sa pakiramdam mo ay tinatamad ka, yan ay hindi galing sa ating Panginoong Jesus. Ay yan ay gawa ng kaaway ni Satan. Dahil ang gusto niya, ang mga tao ay ma-deceive at mawala ng gana sa ating Panginoong Jesus ngayong end times. Kahit ako, mga kapatid, nakakaramdam din ako ng ganun. Pero sabi ko nga, paano ang kaligtasan natin kapag tayo ay tinamad? Kapag nawala na tayo ng gana sa ating Panginoong Jesus. Kaya dapat, kapag nakaramdam ka ng ganoon, i-rebuke mo kaagad. Manalangin ka kaagad, humarap ka kaagad sa ating Panginoong Jesus. Naintindihan mga kapatid? Hanggat may social media mga kapatid, nandito kami lahat na magbabahagi sa inyong lahat. Mag-warning, magre-remind bago dumating ating Panginoong Jesus. Kaya patuloy kami nagpapaalala sa inyo mga kapatid, ang mga wala pang repentance, simulan nyo na mag-repent. Ask forgiveness to our Lord Jesus Christ. Iligtas mo ang iyong kaluluwa. Iligtas mo ang iyong pamilya. Ibahagi mo kung ano ang naririnig mo. At ipanalangin mo sila mga kapatid na sila ay kahabagan ng ating Panginoong Jesus upang sila ay makasama sa kalangitan. Tribulation muna mga kapatid bago ang caught up or ang rapture. Dadanasin mo na ang tribulation bago mag-caught up or rapture. Amen mga kapatid.